Live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. All right. A blessed Thursday to all of you. Once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. And today's episode, brethren, is our doctrinal episode. Nakatapos na tayo sa ating Monarchs episode, Wives episode, nakatapos na tayo sa Young People episode. Now, tayo po ay nasa ating doctrinal episode na kailangan natin lahat. Mula young people down hanggang to the adults, kailangan ito para patuloy po tayong lumago spiritually and patuloy tayong maging matatag sa ating pananampalataya sa Diyos. So, alright, magandang tanghali po sa inyo lahat. Again, north, south, east, west corner, magandang tanghali po sa inyo and to our viewers from nationwide and worldwide. Keep tuning in, keep passing the link, and I believe that this will be a great blessing for us this afternoon or this noon time. Alright? So again, ay pinag-uusapan po natin, di na natin patatagalin mga kapatid. And pinag-uusapan po natin dito, by the way, ay may mga nakita na rin po ako dito mga CSI pastors. Blessed noon time to all of you, and I believe that you can join us. And sa comment section, samahan niyo po ako. Wag po kayo magtumili na mag-join sa akin sa comment section if you want to be a blessing as well. Sige lang po. Alright? So, ngayon pinag-uusapan po natin dito ay about church attendance. Alright? Meron tayong, wala ba na tayo? Alam ko meron tayong logo para dyan. Yan, kung makikita, ilalabas nyo yan sa screen natin. Yan po pinag-uusapan po natin. It's all about church attendance. Babasahin ko po yung very famous passage na meron po tayo. If you can, kung may lalabas nyo yun, mas maganda. Alright? Hebrews chapter 10. Alright? Hebrews chapter 10, verse number 25. Hebrews chapter 10, verse number 25. Sabi po ng Bible, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Yan. And ako po nakikita nyo po dyan sa inyong mga harapan na yan pong bagay po na yan. And nakikita nyo po sa ating harapan, ay sa inyong pong harapan. Kung makikita nyo po, yung church attendance is very important that it is kumbaga ito po ay emphasized sa ating po Biblia. Makikita po natin na maliwanag po sa ating mga Biblia, not forsaking the assembling of ourselves together. Last Thursday po, pinaliwanag yan sa atin ni Brother Blake. Alright? Last Thursday, pinaliwanag po sa atin yan ni Brother Blake at pinaliwanag niya sa atin dyan yung word na not forsaking the assembling of ourselves together. Pag sinabi natin not forsaking, it is living with consent. Tandaan po natin mga kapatid, it is living. Forsaking is living with consent. You see, kumbaga, kung tatagalugin natin yan mga kapatid, ito ay pag-iwan o paghiwalay ng merong kang or willfully, o merong kang pahintulot. Okay, gagawin mo ito na talagang buong loob mo, hindi yung, aksidente mo lang na naiwanan. Hindi. Kumbaga, there's a choice. Okay? Meron kang choice na ginawa nung iniwan mo ang pagtitipon. You see, ang pagtitipon. Kaya nga sabi ng Biblia dito, not forsaking the assembling of ourselves together. You see, one of the worst part, kaya ako naniniwala mga kapatid, na ito'y binanggit po dito na not forsaking the assemblies of ourselves together as the manner of some is. You see that? As the manner of some is. Now, kaya ko po nakikita dito mga kapatid. Mamaya, may mga kasama rin po tayo. Pero gusto ko lamang po i-emphasize ito sa atin. No? Alam niyo po, ako po'y naniniwala na makikita natin sa talata po na ito, ang ebidensya at itong talatang mismo na ito ay ebidensya na hindi dapat natin ipagpaniman o ipagpawalang walang halaga yung ating pagtitipon. Hindi po dapat natin itong iwanan. Hindi po dapat natin itong hiwalayan. Kumbaga, with a choice, we should not even try to make a choice na iwanan or mag-miss ng ating pagtitipon sa kadahilanan mga kapatid na ito po ay mahalaga para po sa ating pong pananampalataya. Kaya nga tinan niyo po mga kapatid, sabi ng Biblia, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another. You see that?
Because the exhortation is very important, mga kapatid. The exhortation is very important when it comes to our assembling of ourselves. When it comes sa ating pong pagtitipon. Nagpapalakasan po tayo. Alam niyo po, nakakatuwa nga po mga kapatid, na hindi lamang po tayo nagtitipon-tipon for any other businesses. Nagtitipon-tipon tayo for the exhortation of one another. You see that? Now, kaya ko nga po sinabi sa inyo the last time that this is not just an ordinary organization or any club. Alright? Hindi po ito basta-basta na parang club lang. You see? Now, kaya ko sinasabi ito, hindi ito basta-basta samahan ng tao. This is ordained by God. This is organized by the Lord Jesus Christ Himself. You see that? Now, kapag pinagpaliban po natin to, saan tayo makakakuha ng exhortation pagdating sa buhay natin bilang isang Kristiyano? Saan tayo makakakuha ng exhortation? Proper exhortation pagdating sa pamumuhay natin bilang isang Kristiyano? Saan tayo makakakuha ng biblical exhortation pagdating sa buhay natin bilang isang Kristiyano? Saan tayo makakakuha ng spiritual exhortation pagdating sa buhay natin bilang isang Kristiyano? You see that? Kaya nga sabi ng Biblia, not forsaking the assembling of ourselves. Alam niyo po, kailangan siyasatin po natin ito kasi we are not mindful that exhortation will help us to become stronger on our faith. You see that? Kaya nga mga kapatid, tinan niyo po, pag iniwan natin ang simbahan, pag iniwan natin ang ating pagtitipon sa simbahan, you see, pag binaliwala po natin yan, binaliit lang po natin, ginawa natin maliit yan sa buhay po natin. Karamihan sa mga umaalis sa simbahan, dito sa atin na lang, you see, makikita po natin, marami na. You see, I'm not trying to attack them, but I'm giving you the reality of what's happening. Pagka lumayo ka dito sa simbahan, can we see them living biblically? Pag sinabi ko pong living biblically, hindi ko po sinasabi yan na tayo parang nagyayabang tayo, na tayo namumuhay ng perpekto. No. No. The reason mga kapatid kung bakit ko sinabi po yan, because living biblically is living in the will of God. Living biblically is submitting in the Word of God. You see, kung makikita natin mga kapatid, pag titignan natin, lahat ng nawala sa simbahan po na ito, I am a witness na kaya ako nagsasalita po na ito, na lahat ng umalis sa simbahan po natin, na nagsimula sa kanilang pagbabaliwala at nakasanayan na nila ang pagtitipon-tipon lamang dito, at hindi naging malalim sa kanila ang dating ng ating pagtitipon, mga kapatid, makikita natin, some of them or most of them actually are living a compromised Christian life. You see, bakit po nangyari yun mga kapatid? Ito ay sa kadahilan, inuulit ko mga kapatid, ito ay sa kadahilanan na tayo po, inuulit ko po na tayo po ay merong purpose pag tayo po ay nagtitipon. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo pupunta sa church by tradition. You see, every time na tayo nagtitipon, it's not by tradition, but it's for a purpose to exhort one another. Once again, saan? Unang-una, pagdating sa main ministry ng church. Ano yun? Matthew, the Great Commission. You see? Maliwanag po yung sinasabi ng Biblia doon. And also, pag tayo nagtitipon-tipon, saan tayo? Para mag-exhort tayo, not primarily, doon sa trabaho natin as a church, and also, you see, also sa pagkakakilala natin sa Diyos, makapag-exhort tayo one to another sa pagkakilala natin sa Diyos at pagkaalam natin sa salita po ng Diyos. You see, this is very important mga kapatid. Kaya nga may instruction tayo, may mabasa po dito sa ating pong verse na nandito sa likod ko, not forsaking the assembling of ourselves together. Maliwanag po yung sinasabi po ng Biblia dyan. Kaya kung sinasabi po yan sa bawat isa po sa atin mga kapatid, it's because most of the time, nababaliwala na po natin yung magsisimba natin, nakikita natin na parang tayo po ay, by tradition na pupunta sa simbahan, yung excitement natin nagiging fake na lamang. You see, alam niyo po, nakakalungkot po ito mga kapatid. Let me just give you a heads up. Dito po nag-uusap po tayo, no? Again, sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, try to catch up with this. Kasi sabi ko kahapon niya, naka 100 plus tayo. Pagdating sa doctrinal natin, hindi tayo dumadaan ng 100. You see?
Na kaya ko po sinasabi ito sa bawat isa po sa atin, seryosohin po natin ang bagay po na ito. This is a doctrinal living. You see, ilagay po natin sa isipan po natin yan. Christian living should be a doctrinal living. Hindi natin pwede paghiwala yan. Kaya nga tinan nyo po, bilang isang simbahan, bilang isang simbahan, napaka-importante sa atin ang pagtitipon. Alright? Bakit ko po sinasabi yan? It's because, tinan nyo po, sabi ko sa inyo kanina, for the purpose of the exhortation. Pag iniwan mo yan, pinili mong iniwan yan, sabi ko sa inyo, saan ka kukuha? You see, saan ka kukuha ng tamang pagpapalakas? Saan ka kukuha ng tamang spiritual? You see, spiritual na pagpapalakasan sa bawat isa. You see, pag humiwalay tayo dito, ano makukuha natin? Feeding from the world, not feeding from the word. You see that? If we are fed by the world and not by the word, I'm telling you, brethren, wala na tayong aasahan na mamumuhay tayo bilang isang Kristiyano spiritually, biblically. You see? And intellectually. You see? Kaya ko po sinasabi yan sa inyo. Kasi para makita po natin, hindi po biro ang bagay po na ito. Being in the church is not just for the sake of magpapacheck ka ng attendance mo sa roster. No, church attendance. Oh, by the way, mamaya sa ko sa last part ko na ito, itatakel po sa inyo. Pagdating sa church attendance, mga kapatid, kung titingnan natin ng maigi, attendance. You see, you will have to attend. Pag as a church, pag pinag-usapan natin church attendance, babalikan po natin yan sa last. Kaya kung po sinasabi yan sa inyo, makikita po natin, pag pumunta tayo sa church, without the purpose, sa isip po natin, everything will be in vain. Yan po ang nakakakalungkot yan. Alam niyo po, sabi ko nga sa inyo, minsan mapipeki tayo. Ang attendance na nasa isip natin yung roster. You see, ang wag nakita natin na marami tayo, parang sabi nga ni Pastor, masaya tingnan pag marami tayo. Sinabi niya nga kagabi yan. Diba? Sa pulpit, binanggit ng pastor natin, parang ang sarap tingnan, parang kailangan ang tingin natin, wala na tayong kailangan gawin. Tandaan niyo po mga kapatid, dito ilagay niyo po muna sa isipan niyo. Gusto ko lang po malagyan ng suporta yung sinabi rin ng ating mahal na pastor. You see, tinan niyo po, maliban doon sa napakaganda sinabi ng ating mahal na pastor, ilagay niyo po sa isipan niya natin. The more na marami, the more na mas maraming kailangan. Baliktad yung isip natin minsan eh. Marami na tayo, wala na tayong kailangan dito, nandito na lahat. No, mali kayo doon. The more na marami, mas maraming kailangan. The more na marami, mas maraming gawain. Ganun ang nasa isip mo nyo. Hindi yun dapat nilalagay na sa isip natin na, ay, ang dami na dito, doon na lang muna ako sa konti kasi dito, halos wala naman na yata tayong kailangan ditong gawin, kumpleto na. No, you're very wrong on that kind of mentality. That's Satan's deceitfulness in your heart. You see? Kaya ako sinasabi yan mga kapatid, para maging maliwanag po sa atin. Kaya sabi ko nga po sa inyo, yung pagpapaliban na lang, tinan nyo, makikita po natin, minsan ipagpapalit natin sa kung anong activity, yung simbahan, na dahil na lang sa virtual, akala natin, dahil na lang sa virtual, we will do that in exchange. Tandaan po natin. Let me just make this clear to you. Kaya tayo nag-open ng virtual, it's another way ng Diyos sa atin para makaabot pa ng mga tao. Kailan ito simulan? During the time. Tandaan po natin ang purpose. Bakit tayo nagkaroon ng virtual? It's not meant to be an exchange for your actual service. No. Dapat yan po yung magpapalawak sa gawain. Ang nangyari ngayon, ipinagpapalit natin. Kaya nagkakasala tayo. You see that? Kaya nako-compromise tayo. You see? Pag may kailangan gawin sa bahay, ay di na lang ako pupunta muna sa church, magbi-virtual na lang ako. Take note of that. Babalikan natin yan next Thursday. Because next Thursday is already the last Thursday. Sabi ko sa inyo, ang bilis lang ng panahon eh. Alright? So, ngayon mga kapatid, let's hear something from a mission master na siyang ginagamit ng Panginoon, a preacher na ginagamit ng Panginoon pagdating sa pag-aalaga ng mga tao. And that, I believe that we can learn from him, no? Well, we can learn from him kung paano nila doon sa mission ini-emphasize anong na-encounter nilang problema pagdating sa church attendance at paano nila nare-resolbahan yung problema about church attendance at paano ini-emphasize ang kahalagaan ng church attendance. Mga kapatid, ngayon pong tanghaling ito, kasama po natin si Sir Jenner. Sir Jenner, magandang tanghali po sa inyo, Sir Jenner.
Sir, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Sir Jao. At maging sa ating pong mahal na pastor po. At church, no, sa SI family, magandang tanghali. At maging dito po sa 13, Martires Mission po, magandang tanghali po. Yun po mga kapatid, ako po ay magsasalita ayon po sa na-experience ko po rito sa mission, no? Lalo na regarding po sa church attendance. Kanina yung nga po yung nabasa po ni Sir Jao na passage. Sabi diyan, not forsaking the assembly of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Naobserbahan ko po mga kapatid dito po sa mission natin, ano po, based on my personal observation po bilang isang mission preacher, nakikita ko po na ang number one problema po ng membro o ng Kristiyano sa kanilang paglago, yung pong church attendance. Yung pong church attendance kasi dito po na-observe ko yung mga masisipag mag-church na andyan po sila ng Sunday morning, tapos Sunday night, tapos andyan po ng midweek. Sila po yung mabibilis lumago. At sila po yung sila po yung nakakatanggap ng doctrines. Sila po yung lumalago sa doctrines, standard, and prinsipyo po ng simbahan po natin. Yung po mga masisipag mag-church. Na kailan lang po ay meron po akong nakausap. Sabi niya, Sir, Pastor, gusto ko pong maibalik yung dati kong init sa Panginoon. Kasi galing naman siyang ibang simbahan pero matagal na panahon na, nag-backslide. Tapos halos 5 years na walang simbahan. Tapos nasumpungan po yung simbahan po natin. Dito na siya po nagka-church. Nagpaalam na po siya dun sa kanyang pastor. Pero sabi niya, nanghihina daw siya, spiritual. Gusto niya raw ibalik yung dati niya soul winning. Sabi ko po sa kanya, Sir, madali lang po yan. Madali lang po yung solusyon dyan. Magsimba kayo ng Sunday morning, bumalik ka ng Sunday night, tapos magsimba ka ng midweek. Sigurado, Sir, lalago ka talaga, hindi pwedeng hindi. Ang problema, yun po ang hindi magawa. Kaya sabi ko, na-observe ko po dito po sa mission, kita-kita ko po talaga na hindi talaga lumalago ang isang anak ng Diyos pag may problema siya pagdating sa church attendance. Yung medyo pasensya na po kasi medyo may tama yung natin So, yung pong mga talagang nag-grow, kagaya po nasabi po ni Sir Jao, at lagi po natin naririnig sa ating mahal na pastor, hindi yung dami. Totoo po yun, maraming gastusin, maraming problema, maraming ugali. Pero ang point po ng paglago ay yung quality, yung talagang sila nag-grow sa doctrines, standard, at saka prinsipyo po ng simbahan. Yung po ang pinakamaganda. At ang nakita ko po doon ay talagang napakahalaga po ng church attendance kasi doon po nila ma-adapt po lahat. Doon po nila makikita. Kasi napansin ko po yung talagang sino po yung nagpapabaptize, yung mga masisipag magsimba, sila talaga yung sumusunod talaga sa Panginoon, nag-i-involve sa ministry, yung wala po silang problema sa church attendance. Mawawala na sila kung talaga may sakit at hindi makalakad. Yung pong mga nag-grow, yung pong mga nag-aral sa Bible school, sila po yung mga talagang sabihin po natin na active kasi ako po kasi siguro akala siguro nila kapag sila Sunday morning, inisip na active na sila. Hindi po 'yon kasi
kahit ng Catholic pa tayo, ginagawa natin yan tradition. Pag sinabi kasing active sa church, andiyan ka ng Sunday morning, andiyan ka ng Sunday night, andiyan ka ng midweek service. So, wala kang problema sa church attendance na sinasabi ng Bible na not forsaking the assembly. So, ano mang assembly? Kasi kahit sa Book of Acts, talagang araw-araw, daily, they are in the temple. So, kaya nga, nag-involve talaga sila lahat No? All things are common sa kanila. No? Talagang wala silang problema giving. Wala silang dito po ang napansin ko yung talagang mga nagbibigay sumusunod sa tithes and offering, yung mga masisipag talaga. Kasi naunawaan nila yung yung katayuan ng una-una ng simbahan. Nakikita nila yung katayuan ng church, ng pastor, ng mga miyembro kasi active po sila pagdating po sa church. So, lagi natin sinasabi na faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Pero dapat andun tayo sa source kung saan inihahayag yung word of God, church, the pillar and ground of the truth. So, kapag andun po tayo, talagang imposible po kasi actually, ang paglago naman talaga ay nasa salita ng Diyos. No? Hindi naman po talaga sa building. Pero syempre, hindi tayo makakapakinig ng salita ng Diyos kung wala tayo sa tamang lugar. Dahil ko pa dito ini-encourage sa atin po dito, sa mga miyembro po natin, na sabi ko, kung kaya nyo namang mag-actual, huwag kayong mag-Facebook Live. Kasi, meron kayong magagawa sa actual na hindi nyo kayang gawin sa Facebook Live. Totoo yan. Maliban lang talaga kung talagang may sakit kayo, hindi kayo makabangon. Pero kung kaya naman, napakahalaga kasi unang-una, mas ramdam mo talaga pag nasa actual ka. Lahat yan, yung testimony, kasi walang internet interruption walang distraction. Testimony, tapos yung mga kantahan, Bible reading, choir, tapos yung prayer, lahat po yan ginagawa sa simbahan. Lahat po yan ginagawa sa simbahan. Kaya pag active sa church, lahat po yan ma-adapt po natin. Posible talaga na hindi lalago, active lang. Sabi ko nga dun sa sir, yung nagpa-advise sir sa akin na dito, no? Sabi niya, kasi yung kanyang family ay hindi niya madala dati, pero nagsisimba na, active na, siya naman yung nawala. Sabi ko, sir, obserbahan nyo, kasi naman nakaraan, active kayo. Nung malalaki ng hapon, morning na lang, wala na talaga mangyayari yan. Kasi sabi ko, ang pag-asa natin ay nasa pagsisimba lang talaga. Nasa pagsisimba lang. Kasi pag nanghina tayo sa church attendance, apektado yung ating spiritual growth. Kasi talagang, ang totoo talaga, ang ating spiritual growth ay nakadepende sa simbahan. No? Yung ating prinsipyo ay nakadepende lang sa maririnig natin sa simbahan, yung ating standard, nakadepende lang yan sa maririnig natin sa church. Alam niyo po, sabihin ko po sa inyo, kasi sabi ko nga, bilang isang mission preacher, so, galing po ako sa simbahan po natin, sa SI, no? Pero dito, pansin na pansin, no? Kasi konti pa lang, alam ko po talaga na yung talagang lumalago at nag-i-involve, mabibilis lumago, sila po yung active talaga ng church attendance. Wala po silang problema sa church attendance, especially yung mga young people. Na sila po ay talagang hindi po mahirap sa kanila yung sumunod. Pagdating po sa pag sinabi mong involved, mag-i-involve talaga sila kasi active sila sa church, masaya sila nag-isimba. Pag sinabi mong tithes and offering, sinusunod agad nila kasi masaya sila nag-church. Pag sinabi mong winning, pero alam niyo po yung mga hindi active, dito po sa mission po natin dito po nag-asabi po sa mission po natin, napansin ko sila yung hindi lumalago, sila yung worldly, carnal Christian. At halos karamihan na hindi active sa church, sila yung mga emotional sila po yung emotional. Totoo lang po. At saka karamihan problema ko po rito sa mga miyembro, yung mga hindi active. Yun ang karamihang problema, sa halip na blessing na sa pastor, pero nagiging problema pa, intindihin pa. Kasi
Hindi, yung yung laging wala sa simbahan na kailangan nila ng salita ng Diyos, pag dumating sila ng problema, dapat narinig na nila yon, then absent nga sila, kahit anong wala, kahit anong ihahain natin, kung hindi man magsisimba, wala rin. Hindi nila makakain yung tamang sustansyang pagkain kung wala rin sila sa tamang lugar na kainan. Kaya alam niyo po, napakaganda po ng programa natin. Sabi ko, tamang-tama ito, yung church attendance, kasi ito yung lagi ko pong paulit-ulit na sinasabi po rito. Sabi ko, lagi kong sinasabi sa kanila, magsimba lang kayo kung ang problema niyo paglago. Sabi ko po dito sa mission natin, wala kayong magiging problema sa paglago spiritual kung kayo ay active, masipag kayo mag-church. Wala kayong magiging problema sa paglago. Kasi naandyan na po lahat no? Fellowship, hindi rin problema ang fellowship pag active sa church. Sinong karamihan ay makipag-fellowship, yung mga hindi active sa church. Kasi gusto nila meron silang ibang ka-fellowship Kaya nga malaking bagay po yung pag-church po talaga. Yung talagang active sa simbahan. Actually, kahit po sa mga bata, malaking bagay yung active. Sila yung mabilis ma-train. Sila po yung mabilis lumago, at sila po yung mga nagpapatuloy po talaga. Kaya lagi ko po sinasabi nila, sabi ko, huwag yung sayangin yung pagkakataon na meron tayong pinagtitipunan. Kasi blessing nga ng Panginoon yun na nag-umpisa tayo, meron tayong pinagtitipunan. Talagang i-provide talaga ng Panginoon, i-provide talaga ng main church. Sabi ko ay yung iba nga walang pinagtitipunan. Pero tayo napaka-blessed natin, no? Blessing talaga. Sabi ko, huwag yung sayangin. Nakakalungkot. Alam niyo po, sir, dito po maraming mga malalayo Mga taga-bayan pa, tansa pa. Nakakarating sila. Sir, yung motor. Opo, may tansa pa, sir. Tapos meron pa na sa 13 rin, pero medyo malayo na siya. Nagpas na ng bayan. Pero nakakarating sila. Sabi ko, nung napansin ko, sir, sila yung, dahil hindi nila inantala yung layo, gusto nila mag-church. Sabi, kasi ang gusto nila, dapat, hindi kami mawala sa simbahan. Kahit bumabagyo yan, dapat nasa simbahan kasi anak kami ng Diyos, hindi pwedeng hindi. Tuwan-tuwa naman ako, sila sir yung naaasahan. Kahit malayo, sir, sila yung naaasahan. Sila yung lumalago. Sila yung mga nagtatights, nag-offering. Sila yung talagang nagusuluwining, sir, kahit malayo. Kasi active sila sa church na tuwan-tuwa sila pag nabibless talaga sila kasi nakikita nila yung sitwasyon Pero nakakalungkot yung malalapit nagpe-Facebook live lang. Sabi ko, may problema sa church attendance. Hindi ko ba sinasabi na masama yung Facebook live tsaka online, pero kung kaya naman pumunta, mas the best yung pupunta kasi yung Facebook, yung mga online dati, pinang-alternatives lang natin yan dati nang nagka-pandemic tayo. Pero sabi ko, kailangan talaga ng presensya ninyo para kayo lumago sa simbahan, dapat andun talaga. Pero na-observe ko po yung mga masisipag magsimba, sila po yung madaling sumusunod. Kaya sabi ko, wala pa ng problema ang paglago ng Kristiyano, basta masipag lang magsimba. So maaari, kahit mga bata nga, sir, iba, kahit makukulit, sige lang, kahit makukulit, basta malaga, maipirmi sa simbahan. So, yun din po yung number one problema din dito po, sir yung pagdating sa lalo na nauso na yung gadget, pero salamat naman sa Panginoon kasi yung nagpapatuloy talagang lumalago. Tapos na-observe ko, sir, yung talagang nananangan sa prinsipyo ko. Doctrines, tapos standard, tapos yung prinsipyo po natin, sir, sa SI, ay sa mga young people, yung nakaka-adapt niyan, sir, at saka yung talaga seryoso dyan, hindi sila nagpapa-impluensya. Sila, sir, yung active pagdating po sa church attendance. Pero yung mga pawala-wala, yung mga magsisimba, gusto susuyuin pa,
sila yung mga worldly. Ano sir, na-observe ko lang po, sila yung mga worldly. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon kasi ang Diyos talaga nagbibigay pa rin sa puso ng tao talaga na talaga unahin yung pong simbahan. So yun lang po at maraming salamat po. Kung sino ba yung nagpo-forsake, you choose to forsake the assembling of ourselves or of the church, talagang makikita natin na nandoon yung nandoon yung makikita natin na nandoon yung lapses sa salita ng Diyos di po ba? Kaya sabi ko nga, madali ma-offend, kaya madali tapunan ng basura, basura ng dyablo, madali silang magano ng dyablo. It's because, tandaan natin mga kapatid, sabi ng Biblia, my people are destroyed for the lack of knowledge. You see, where are we getting our knowledge? Sa salita ng Diyos. Saan na ihahayag ang salita ng Diyos? You see, bagamat we're doing it daily, pero saan yan? Sa church. You see, it's a church program, it's a church activity, it's a church ministry. Sa church tayo kumukuha ng salita ng Diyos that will give us more knowledge in this Christian life. You see that? Kaya nga pagka pinagpaliban po natin yan, ay talagang papunta tayo nagkakasala na tayo sa Diyos at papunta tayo sa kasalanan natin sa Diyos. Ito nga, maganda itong sinabi ni Sir Rick. Sabi ni Sir Rick, church members who are willfully forsaking church services do not realize that they're committing sin. They thought it was just a simple thing, but the truth is that they esteem God very low in their lives. That's why they don't grow. How I wish they could listen to this program. You see, totoo po yan mga kapatid. You see, ano po yun? Talagang, ang estima natin sa Diyos ay lalabas na mababa. You see, it's because, saan ba tayo pupunta? Sa simbahan. You see, kung mataas ang estima natin sa Diyos, hindi tayo pupunta, hindi mo ibabase ang Diyos sa kung saan yung panahon na komportable ka lamang. Hindi mo gagawin sa Diyos yung, pwede na siguro ito, Lord. No. Kung ganyan din ang Diyos sa atin, kung pwede ka na rin, palagay ko, pwede na yan. Masyado na kita matagal binubuhay, pasaway ka rin naman. You see that? Now, alam niyo mga kapatid, kaya ako sinasabi ito is because this is a serious matter. Minsan kasi, sabi ko nga, ang laban natin dito, Sir Jeder, dinadala tayo ng dyablo sa traditional way ulit Ibinabalik tayo ulit doon sa pagkakataon na, alam mo yun, yung parang balik ka na naman sa, yun yung sabi natin, Baptist by name, Catholic by heart. You see that? Yan, ganyan ang nangyayari. Inalis na nga tayo ng Diyos doon di ba? Binasa ko sa inyo yan when I preached last Sunday. Di ba? Not by the traditions of men. You see? Napaka-importante po niyan. Pinag-iingat tayo sa bagay po na yan because yan yung makakapaglinlang sa atin para mawala tayo sa purpose natin as a church at tayo ay tuluyang maging malayo sa Diyos. Sabi ko nga sa inyo, last Sunday, maraming lumalapit sa Diyos. Maraming lumalapit, pupunta sa simbahan. Maganda yung sinabi ni Pastor nung nakaraan. You see, maganda yung sinabi ni Pastor nung nakaraan. Sabi ni Pastor nung nakaraan. Diba? Blessed are they that are pure in heart. Binasa niyo sa book of Matthew. Bakit? For they shall see God. Whenever we go to church, brethren, every time we go to church, we have to put it in mind. Pupunta tayo dito para makita ang kadakilaan ng Diyos, para makita ang galaw ng Diyos, para makita ang Diyos muli. You see that? Kaya nga yan po, mga pansin nyo, mga kapatid, yan yung lagi yung prayer every time we start the service. Nabigyan tayo ng Panginoon ng wisdom, knowledge, understanding para muli na naman natin masumbungan ang kadakilaan ng Diyos sa buhay natin sa araw niya. You see? Kaya every time we go to church, inaalis tayo doon sa traditional practices. Because pag hindi tayo inalis sa traditional practices, wala. Babalik lang tayo doon sa pagkakataon ng buhay natin na, labas-pasok ka lang simbahan, pero at the end, ang layo mo naman sa Diyos. Malayo ka na sa Diyos, wala ka pa sa kalooban ng Diyos, o kompromisado pa yung buhay ng Diyos ay pinagkaloob niya sa iyo. You see, this is a serious matter, brethren. Sabi ko nga, hindi biro ang bagay po na ito. Maraming pagkakataon sa buhay natin, binabasta-basta natin ito. Sabi ko nga, Sir Jeder, nagiging napapalagay na lang. Ganyan na nangyayari. Napapalagay na lang sila doon sa sitwasyon na yun. Kaya, habang napapalagay sila sa sitwasyon na yun, kaya tulad na sinabi mo, Sir Jed, ayun na, sila pa yung emosyonal, sila pa yung mga hahatak ng ibang miyembro, sila pa yung malinira, sila pa yung may panahon na pupunta tayo sa isang pagtitipon para makita ang presensya ng Diyos.
tapos tapos hahaluan natin ng mga bagay na maglalayo sa atin sa Diyos. At hindi kasalanan yon. You see? Kaya nga church attendance is very important. When we attend the church service, you see, it means pinahintulutan niya ng Diyos. Kasi kung hindi yan pinahintulutan ng Diyos, hindi ka makakapasok ng simbahan. Hindi ka makagising na umaga, baka hindi ka makabangon sa higaan mo pag linggo. You see, baka hindi ka makapunta sa simbahan by midweek service. You see, pagka hindi ka pinahintulutan, nais ko sabihin sa inyo mga kapatid, pagdating sa pagpunta sa simbahan, pag nakita ng Diyos, kitang-kita ng Diyos ang willingness natin. You see, pag alam ng Diyos na willing tayong matuto, lumago sa ating spiritual na pamumuhay bilang isang Kristiyano, you see, lalo-lalo mapunta sa simbahan, hindi niya pahintulutan na hindi ka makapunta sa simbahan. In fact, yan ang pinakagusto niya. Kaya nga may verse tayong binasa eh. You see, kaya nga may verse tayong ganitong binasa because it is for the reason na makita natin ang kagustuhan ng Diyos na pumunta tayo sa simbahan. Yun ang pinakamaganda. Kagustuhan ng Diyos na pumunta tayo sa simbahan. Kita niyo mga kapatid, yung sinabi ni Sir Jeder sa atin. You see, we are so blessed. Ang pinakadulo, blessing ito. Mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, every Sunday morning service lagi ko sinasabi ito, Sir Jeder, pagka nagsisimula. You see, minsan pag pumunta sa simbahan, parang tulog ba yung diwa? Ang ginagawa dapat natin, lagi ko sinasabi, pasalamatan natin ng Diyos at buhay tayo ngayon, binuhay tayo, binigyan tayo ng buhay para tayo pumunta sa loob ng simbahan. Hindi lahat ng tao nasusumpungan sa simbahan sa araw ng pananambahan. Kaya kung nasumpungan mo sarili mo na nasa loob ka ng simbahan sa araw ng pananambahan, blessing yan ng Diyos. Biyaya yan ng Panginoon. Alright? Sir Jeder, maraming salamat muli sa pagbahagi niyo po sa amin, Sir Jeder. Thank you po very much for being a part of the program. Alam niyo mga kapatid, again, nais ko sabihin sa bawat isa sa atin, hindi pamalit. Abangan niyo po next week, hindi pamalit ang virtual sa actual. May purpose yan. Muli natin babalikan ang linaw ng church attendance. Pag-uusapan natin yan mga kapatid sa pagtatapos kasi nakaisang buwan na tayo. You see, baka maaaring mag-extend lang tayo ng mga dalawang Thursday or depende. I'll ask Pastor about it because maaaring iba sa inyo medyo noong nakaraan kasi na English conference kayo. Andito sila Blake at si Brother Moore. Yeah, well, anyways, again, yun pa rin. Piniliwanag ko naman sa inyo, napaka-importante nun. Na kaya ko sinasabi yan sa bawat isa po sa atin. It's because, brethren, tandaan nyo po, buhay ng Diyos ang kadahilanan kung bakit tayo napamembro sa simbahan. You see, kung walang buhay ng Diyos, buhay niya, binigay niya para lang mapabilang tayo sa simbahan niya. Akalain niyo po yan. At hindi na pagpapala. Babalikan na naman natin yung pundasyon. Paano ka naging miyembro ng simbahan? Dahil sa iyong kaligtasan. Kung hindi ka pwede maging miyembro ng simbahan kung walang kaligtasan. You see? Kaya nga nung naligtas ka, sumunod ka sa tubig ng bautismo na pabilang ka sa iglesia ni Kristo. Sa totoong iglesia ni Kristo. Kaya nais ko sabihin sa bawat isa po sa atin, balikan nyo yun. Every time na magmimiss kayo, tinatamad kayo, atakihin kayo ng diablo na magkaroon ng rason para hindi pumunta dito, ibalikan nyo. Balikan nyo yung ginawa ng Panginoon para lang mapabilang ka sa simbahan. At nawa, gumising yan sa diwa mo. Hindi, magsisimba ako. Pupunta ako sa simbahan. Kahit ano pa yung gagawin. You see? Kahit masabihin na natin na may bumbay. You see, kaya sinasabi ko mga kapatid, maraming connection ito mga kapatid. Lalo-lalo na pagdating sa pananampalataya natin, malaki ang kinalaman ng church attendance sa ating pananampalataya. Abangan niyo po yan sa mga susunod natin pag-uusap. Once again, Sir Jeder, thank you very much. And thank you po sa lahat ng mga sumubaybay po sa atin. Thank you po sa lahat na sumabaybay sa amin and to the pastors that are with us. Thank you for joining us, CSI pastors, and to the brethren, north, south, east, west corner. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Huwag niyo pong kalimutan mga kapatid. Huwag niyo pong kalimutan ang mga ating area activities. Ngayong hapon po, itong mga susunod na hapon, alam ko marami na nasa area, may mga nag-saturate, and then may mga kanya-kanyang areas na. So again, inuulit ko mga kapatid, ilagay po natin lagi sa isipan natin na tayo'y maging bahagi sa paglago ng simbahan. Alright?
And also, do not forget, mamayang gabi, see you sa program ng mga young people na Staying Alive. Alright? So, Team Focus, kita-kita tayo mamaya. And also, keep on inviting more people for this coming Sunday. Para walang nakastock na chairs at punong-puno, ibalik natin ang ating simbahan sa jam-packed attendance ng pananambahan po natin. Alisin natin, tayo mismo, magtanggal ng excuse pagdating sa church attendance para tayo pa'y maging tulong na dumami pa ang ating church attendance. Not for the sake of numbers, but for the sake of the glory of God at marami makakilala sa Panginoon. Alright? Once again, this is Brother Johnny signing off sa ating pong Thursday doctrinal program or doctrinal episode of the Baptist Lunch. Have a blessed Thursday afternoon. Keep on being a blessing. And on top of all of this, lagi namin sinasabing, to God be the glory. Thank you, Sir Jeder.